ilang araw na lang po sir, malapit na po ang deadline sa May 18. Dito sir sa Buhi, ilan na po ba total yung mga nagparehistro o yung mga registered voters as of today sa atin pong tanggapan, and ilan po ba yung mga new registrants, may transfer or reactivation, Sir Per? Sa ngayon po, after nung last ARB hearing, mayroon naman kaming 1,607 na applicant. Sa new registration, mayroon kaming 405. Yung correction, 106. Reactivation, 79. Transfer. Ito madami-dami, transfer within the same city kasi barangay election, umiikot yung mga butante. So mayroon kaming 114 transfer from other barangay po. Opo, yun. So ito, Sir Per, maidagdag kong katanungan, compared sa last barangay and Sangguniang Kabataan elections noong 2023 at noong national election naman noong 2025, mas mataas po ba o mas mababa ang turnout ngayon sa Buhi, Sir Per? And ano po ang sa tingin yung dahilan, Sir Per? Sa data na nakalap namin, mas mataas yung turnout ng registrants ngayon. Lalo na nung isama natin yung simula January hanggang ngayon, mayroon kaming more than 4,000 registrants. So madami ngayong in comparison doon sa 2023 barangay and 2025 national and local election. Sa ngayon kasi mayroon kaming 32 barangays na na-cover ng registration out of 38 barangays ang Buhi. So mayroon lang kaming 6 na natitira na hindi na-cover sa dahilang ayaw nung barangay captain or nasa poblasyon naman. Kaya sila na ang dumadayo dito sa opisina para magpa-register. Okay po, yun. So dito, sir, sino po ba ang may pinakamarami at may pinakakonti na nagparehistro sa atin? Yun po bang 18 to 30 years old, senior citizen, PWD, o SK age na 15 to 17, Sir Per? Sa data namin, madami yung yung SK. Oo. Senior citizen, kaunti lang. For reactivation lang sila eh. Yung mga dalawang election na di na bumuboto. Yung SK talaga, madami yung turnout ng registration. May barangay din kami, in terms of sa barangay, mayroon nag-satellite kami, katulad ng barangay na Murabod. Pumunta pa kami doon, hindi kaya ng sasakyan, kundi habal-habal lang. Pero nakapag-register lang kami ng 15 registrants. Opo, iyon. So dito, sir, malaman namin, ngayong malapit na yung deadline, may mga ikakandak pa ba tayo, sir, na satellite registration sa bawat barangay? And saang barangay ba, sir, yung pinakamatao at bakit? May aberya ba tayo, sir, na encounter, Sir Per? Sa unang tanong mo, sir, kung magkakandak pa kami ng satellite registration, as far as this office is concerned, hindi na po ako magkakandak ng satellite kasi ina-anticipate ko yung dagsa ng mga Pilipino. Tinatawag ko silang Pilipino dahil pumupunta sila sa opisina pag last hour. Sa ngayon nga, ang dami nang nakapila para sa registration dito sa opisina. So, ayoko na. Kumbaga, tapos na yung satellite registration. And nung mag-register kami, wala naman masyadong aberya. Pwera na lang doon sa isang barangay na malayo, nagloko yung thumbprint taker ko, thumbprint scanner. So, kailangan ko pang magpa-rescue sa poblasyon. Opo, yun. So dito, sir, Sir Per, deadline na po sa May 18.
Ano po ang Opo. inyong last minute reminder doon sa mga taga-Buhi na hindi pa rehistrado? Hanggang anong oras kayo bukas sa huling araw, Sir Per? Gaya ng dati sa May 18, yung last day ng registration, ah hanggang 5 o'clock lang naman kami, and gaya ng napag-usapan, yung mga nakapila pwede naman ilista ng election assistant ko, at ano namin sila, i-capture pa din namin sila, i-register pa namin sila hanggang matapos. Kahit gabi, i-accommodate namin sila. So sa ngayon pa lang, mayroon pa tayong ilang araw pa ba? 6 days, 7 days. Nananawagan na ako sa mga taga-Buhi, yung hindi pa po nagpa-register, yung SK, yung 18 to 18 above, pumunta lang po kayo sa opisina ng Commission on Election, dito po sa opisina ng COMELEC. Bukas po kami 8 to 5 every day, including Saturday. So wag na po kayong, sabi nga, wag na po magpatumpik-tumpik pa, wag nang hintayin long yung last day, pumunta na po kayo. Nag-set up po ako ng 3 makina para lahat po ma-accommodate kung sakali man na madaming magpa-register ngayon at sa susunod na araw po. Okay po yun. Very well said na reminder, Sir Per. So dito, sir, mga ilang katanungan na lang, sir. Ano po ba yung yung mga maiko-consider nyo, sir, na problema or balakid natin sa pagpaparehistro dito po sa Buhi? Ano ba, kulang ba tayo, sir, sa personnel? Walang ID si applicant? Mga ganun po. Malayo ang COMELEC office? May fake news? Ano, sir, yung ating mga balakid dito, sir? Sa tingin ko naman, wala namang masyadong balakid na ma-encounter namin, kasi sa personnel, ang dami naming tao, and besides, minsan po nagpapadala yung provincial office ng rescue, yung isang tao nila pinapadala sa amin para tumulong. At yung mga walang ID naman, katabi ko lang ang opisina ng local civil registrar, may usapan na kami na pag walang ID, pakisilip naman yung date of birth ng tao, kasi karamihan dito wala nga talagang ID, kahit school ID wala, baptismal wala. So pinapakiusapan ko ang local civil registrar na kung maari, silipin yung date of birth man lang ng tao para malaman natin kung qualified na ba siya mag-register sa SK or hindi. Meron tayong na-detect na flying voters, mga nag-double register, mga minor na nagparehistro. Paano nyo po yun, sir, siniscreen? And ano yung mga parusa doon, Sir Per? Opo, sa tanong po ninyo, ulitin ko po, sa tanong po ninyo na flying voters, mayroon po tayong mga na-detect na mga flying voters. Hindi naman sila flying voters, kumbaga wala lang resident sa Buhi pero nagpa-register. Dahil sabi ko nga, nagpaliga yung munisipyo, may magaling maglaro ng basketball na taga Pulangi, kinuhang import, pinaregister sa Buhi. So ngayon, sabi ko nga doon sa organizer, kung maaari, ilagay sa qualification ng player, dapat at least 1 year registered na sa lugar. Kasi ang daming nagpaparegister sa amin for the purpose na maglaro lang ng basketball sa liga. So, yun ay look out din ng mga politiko, kasi dapat during election registration board, dapat mag-file sila ng opposition doon sa tao. Na ibig sabihin, magpa-file sila ng opposition dito sa opisina na yung taong iyon ay hindi qualified maging botante sa Buhi, kasi kahit man lang bahay wala siya. So kumbaga, for convenience lang, kinuha lang siya ng isang barangay para lang makapaglaro sa liga. Ganun po ang nangyayari dito sa amin, sir. Opo, iyon. Para naman, Sir Per, sa mga PWD at seniors, may mga priority lane po ba sila, sir?
And paano kung halimbawa bedridden na o walang birth certificate? Tinatanggap pa po ba yung barangay certification, Sir Per? Yung mga dati lang yung mga express lane mayroon din kami. Pero yung barangay certification na sinasabi mo, sir, hindi na namin tinatanggap yun. Yung barangay certification, yung sidula, hindi na namin tinatanggap sa kadahilan ng ginagamit ng mga kapitan para sa sariling kapakanan. Halimbawa, hindi naman yung tao na taga dyan, parang naparaan lang, gusto ni kapitan, dumami yung butante niya, dumami yung tagasunod niya, paparegister using the barangay certification. Ngayon po, binabawal na po namin, hindi na kami tumatanggap ng voter certification, ay barangay certification as one of the requirements in para po magpa-register po, sir. Po, yun. Very well said, sir. So, hindi nyo na po pala tinatanggap itong mga sa barangay certification. Pero ito, sir, mga remaining question na lang. After po ng mga registration o after nitong deadline, after ng pagpaparehistro, ano na, sir, yung next activity ng COMELEC Buhi? May mga isasagawa pa ba tayo tulad ng ERB hearing, mga posting ng voters list, deletion ng double or multiple? Ano, sir, yung mga susunod pa nating kaganapan po? Ayun po, after ng registration, sa second Monday ng June, magkakaroon ng election registration board para i-approve or disapprove yung mga applicants from April 1 to May 18. So dyan, ang daming trabaho, magpo-post, tama ka sir, magpo-post kami ng notices, magpapadala kami ng list nung mga applicants sa Boro Barangay para at least magkaroon yung mga tao ng pagkakataon na questionin o i-oppose yung applicants. Sabi ko nga, yung mga nagbabasketball, yung kinuha ang import ng ibang barangay, yun ang pagkakataon nila para questionin nila yung qualification ng isang botante. After nung registration, yung mga Boro Barangay, yung mga kakandidato hihingi na sa amin ng list ng voter para mapaghandaan na yung kampanya sa barangay and SK election po. Po, yun. Pero ito, Sir Per, kailan po ba, sir, yung mga tentative calendar ng BSKE 2026? Halimbawa, yung filing ng COC, campaign period or mismong election day, final na ba yun, sir, sa October 2026, Sir Per? Opo, yung matandaan ko, yung filing ng Certificate of Candidacy ay magsisimula sa September 28 to October 5. Yun lang ang yun lang, parang 8 days lang yung filing ng Certificate of Candidacy. And idagdag ko lang requirements na po doon sa mga magkakandidato. Requirements na i-attach nila yung original copy ng birth certificate nila, either coming from PSA or local civil registrar. Yun ang dinagdag ng Commission on Election na requirement para makapag-file ka ng Certificate of Candidacy po. Okay po, yun. So dito, Sir Per, magkakaroon po ba ulit tayo ng automated BSKE o manual pa rin po tulad nung 2023? And kung manual pa rin, sir, handa na po ba yung mga teachers sa Buhi, Sir Per? Apo, manual po yung eleksyon na darating sa November 2 kasi hindi naman po natin kailangan yung machine kasi wala naman tayong transmission. And alam natin na sa paaralan pa lang, doon pa lang sa presinto, doon na ipinoproklama ng Barangay Board of Canvasser yung mga nanalo. Hindi na po yan nakakarating sa amin. Record na lang po ang nakakarating sa amin. And alam ko naman dito sa Buhi, yung mga teachers naman natin ay mga magagaling. Lalo na pagdating sa manual election, gamay na nila lahat yung mga gagawin. Siguro magkakaroon na lang ng konting paalaala, lalo na sa appreciation ng ballot.
Kasi minsan diyan nagkaka-problema yung mga teachers natin. Okay po. Very well said, sir. So ito, sir, bago tayo magtapos sa atin pong interview, ano na lang po ang ating mensahe o may iwan na message sa mga taga-Buhi? Ayan, bakit ba, sir, importante na bumoto sa BSKE kahit sa barangay po ito? At paano ba makakasiguro, sir, na yung boto talaga nila ay mabibilang? Sir Per. Opo, sa mga maustik na mga taga-Buhi, inaanyayahan ko kayo lahat ulit, yung mga hindi pa nakapag-register, yung mag-transfer, yung magko-correct ng record nila, pumunta lang po kayo sa opisina ng COMELEC 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon, hanggang May 18 na lang po. So wag na po ninyong hintayin na crowded pa hinuwag na po ninyong hintayin yung May 18 para magpa-register. Ngayon pa lang pong week na to, pumunta na po kayo sa opisina, magpa-register na po tayo. So sabi nga ng komisyon namin, how could you possibly help the Philippines kung sa simpleng pagrehistro, sa simpleng pagboto, hindi mo magagawa. Kumbaga, salita ka lang ng salita sa social media, yun pala, hindi ka naman botante, hindi ka man nagparehistro. So dapat, unahin po muna natin, magparehistro tayo, bumoto tayo, dyan po natin simulan ang pagbabago.